So ayun mga kababayan, welcome back for another video. At ngayon nga mga kababayan, tatalakayin natin itong mainit-init pa rin na talakayan regarding nga sa Diskaya mga kababayan, no? Etong komisyon laban po sa 5 kontraktor na pagkay-ari, no? Ng di umano ng mga Diskaya mga kababayan. 'Di ba? At marami talagang galit na mga kababayan nating Pilipino, no? Kitang-kita naman natin sa rally mga kababayan. Etong mga galit na tao at pilit pinapabalik itong kaban ng bayan. Okay? At eto nga mainit na balita mga kababayan na meron hidwaan, no? Ang komisyon laban sa 5 kontraktor na may penalties, no, ng na ipagpe-penalty ng komisyon itong 5 kontraktor na ito na nakapangalan sa Diskaya. Okay? Ang penalties po ay nagkakahalaga ng 2.3 billion ang maaaring ipataw dito sa mag-asawang Diskaya. May kabuuan po na 300 billion penalties kung lahat ng kung lahat ng 1,214 no contractors. Diba? Ang dami, grabe mga kababayan, no? Yan yung sinasabi natin mga kababayan na talamak talaga yung simula nung sila ay napasok sa DPWH noong 2016 mga kababayan. Ay sino po bang diyan? Sino po bang presidente natin diyan mga kababayan? Sino ba yung mga kadahilanan kung bakit nakapasok itong mga Diskaya mga kababayan? Nako. Di ba? At talamak nga ang korupsyon nung mga panahon na yan at maging itong sa kasalukuyang 2023 no, yung last na record mga kababayan. Nako. Kaya naman galit na galit ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Nakita nyo naman nagkakanta, di ba? Galaiti sa galit ang ating mahal na Pangulo dahil dito sa anomalya. Sabi nga bidding-biddingan mga kababayan. Diba? Marami talagang ganyan yung dayaan sa bidding. Kunwari, nakibidding sila, luto na pala mga kababayan. Diba? Yan ang sinasabi natin yung luto-luto de puchero mga kababayan. Diba? Kaya itong magmula noong 2016 na mga na-award sa kanila, no, mga kababayan, sa mga bidding-biddingan, ay pananagutin po ng komisyon laban dito sa pag nila, no, tawag dito, pagbubuko, no? Pagbubuko ng mga anomalya at mga kasabwat ng Diskaya during 2016 onwards. Dapat lang sabihin ng katotohanan mga kababayan. Kaya nga 'di ba? Kaya nga nag-resign si itong si mayor, no? Magalong. Ay nako po. Dawit pala, no? Dawit pala ang hinayupak. Dawit pala. May transaction pala sa Diskaya mga kababayan. Ako po. Kahit naman sino. Diba? Kahit naman sino siguro mga kababayan talagang diba? Mapapa-walk out ako. Nabisto ako Diba? Mapaparesign ako mga kababayan. Siyempre, nabisto tayo ano pala ako no? Isa rin pala ako Tolonges na may connection sa mga kurakot na ito.
Diba? Kung siyempre, kung ako yun, diba? May iya ako talaga. Buti na lang tinablan, no? So, ito nga, mga kababayan, no? Nagsalita rin si Secretary Vince Dizon regarding dito sa, ano po, no? Dito sa pananagutin na, ano, multa. Okay, pagmumultahin itong Diskaya. So, ito, panoorin natin at bibigyan natin ng reaction ito, mga kababayan, ha? Anong previous administration. Top-notcher ang mga diskaya. Itong Wait lang, wait lang. Pero definitely, champion ng Diskaya dito. Ayun diba, champion? Ay, sana all champion, mga diba, sana all champion. Ay, wala bang surf dyan, secretary? Lalo na kung pagbabasihan natin yung mga napakarami nilang kontrata ng previous administration. Ay, top-notcher ang mga diskaya. Itong sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay sa laki ng maaaring multang ipataw ng Philippine Competition Commission o PCC laban sa kanilang mga kumpanya. Batay sa tala ng Department of Public Works and Highways, mula noong 2016 hanggang 2025, umabot sa 1,214 na flood control project ang nakuwang kontrata ng ayun yun yung sinasabi natin, mga kababayan, diba? 1,214 projects, mga kababayan. Based on the, contract, yung bidding-biddingan, mga kababayan. Contract amount, 934 billion, mga kababayan. Imagine, taknan to ko, ay yaman, grabe. Nakakalunod, sana all. Diba? Kaya umaabot nga po ng estimated penalties po dyan ay 300 billion, mga kababayan ko. Matindi talaga. At actually, ako sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, dapat lahat bawiin Agree ba kayo, mga kababayan? Dapat yan, bawiin. Lahat. Pero ang balita naman, 'di ba? Sinabi naman ni Secretary Vince Dizon na babawiin lahat ng luxury car. Isusubasta. Kaya yung mga mapapera diyan, bilhin niyo na, no? Baka ibenta na sa murang halaga yan para maging pondo, maging budget nating lahat, 'di ba, mga kababayan? So, top-notcher pala talaga itong Diskaya, mga kababayan, 'di ba? Sila pala talaga numero 1 magmula nung dating administrasyon. Rinig naman natin kay Secretary Vince Dizon, 'di ba? Walang yan, 'di ba? Wala sugar coating yan, 'di ba? Hindi kagaya ng ni Magalong, no? Kaya kagaya ni Magalong na lang, 'di ba? Papogi lang. Tapos malaman-laman natin, ay nako, may transaction pala sa Diskaya. Ay nako po, na worth tayo, 110 billion if I'm not mistaken, mga kababayan. 110 million Diyos mio, Cartimar. Tuloy natin. siyam na construction companies na pagmamayari nila Pacifico at Cesara Diskaya na nagkakalaga ng halos 80 billion pesos. At kung mapapatunayan ng PCC na may kinasangkutan nito na bid manipulation at bid rigging, maaari silang magbulta ng nasa 300 bilyong piso. Well, pag nagbayad sila ng 250 million kada valuation, pagka tinotag mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa yan, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Imagine. Ako para sa akin, mga kababayan, sa tingin ko, hahabulin talaga ito ni Pangulo, mga kababayan. Lahat itong mga companies na ito, itong mga contractor na ito, mga kababayan. Dapat lang talaga managot itong mga ito dahil, Diyos mio, Cartimar, lubog tayo sa baha. Tapos sila, naliligo pala sa pera. Ay, ang galing. Ano po? Diyos mio, Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede natin i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan.
Yan ang yan ang sinasabi natin mga kababayan. Hindi puro bunganga at sigurado po, no? Sigurado ako, for sure mga kababayan, may makukulong. No? Sigurado ako diyan. Ako naniniwala ako sa ating mahal na Pangulo, sa bagong Pilipinas, sa bagong pamahalaan natin mga kababayan, dahil mismo ang mahal na Pangulo natin ang naglabas, no, ng flood control issue na ito, kung maaalala nyo mga kababayan. Kaya salute, grabe ang ating mahal na Pangulo talaga mga kababayan. Kaakibat itong napakasipag at puro trabaho ang ginagawa. Medyo tumanda na. Sekretary, parang tumanda ka na. Dahil ba problema, Sekretary? Hindi, pero palakpakan naman natin, di ba? Palakpakan naman natin ang ating butihing bagong secretary ng DPWH, mga kababayan. Action agad. Yan ang walang patumpik-tumpik. Di ba? Tuloy natin. Kaya natin. So lahat ng pwede natin i-file against them. Kaninang umaga, inihain ng DPWH ang referral sa PCC laban sa 5 kontraktor na sangkot sa pagmamanipula, pandaraya o pagluluto ng bidding. Kabilang dito ang 3 proyekto ng Wawa Builders, 2 proyekto ng IM Construction Corporation, 2 project ng Sims Construction Trading at 2 project ng St. Timothy Construction Corporation, kasamang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, at ang 3 proyekto ng Sunwest Incorporated, kung saan kasama ang DPWH Regional Office 4B official and employees dahil sa flood control project anomaly sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sakaling mapatunayang guilty, maaaring magmulta ang mga ito ng nasa 110 million pesos sa unang paglabag at 110 to 250 million pesos sa kada subsequent offense. At sa reklamo na isinampa sa 5 kumpanya hinggil sa 12 proyekto, maaari silang magmulta ng nasa 2.3 billion pesos. Ayan bilyon ang may babalik sa atin mga kababayan, no? Tayo mga kababayan, tayo sa totoo lang mga kababayan, galit na galit talaga tayo nung panahon na nalaman natin talaga na itong mga diskaya ang nagpakasasa, no? Pero nilaglag na rin naman ni Diskaya yung mga 'di ba? At dapat talaga managot mga kababayan yung mga sangkot dito. At sinabi naman ng ating mahal na Pangulo sa kanyang Secretary Vince Dizon na sasampahan na ng kaso. At nasampahan na nga po ng kaso lahat ng tiwali sa gobyerno at lahat ng sangkot dito sa flood control issue na ito. Kaya kudos sa ating mahal na Pangulo. Parte dun sa pananagot nila na eventually ang hinihintay natin lahat, ang hinihintay ng buong Pilipinas is makulong itong mga taong to. Meron din tayong ginagawa na equally important, no? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Inihayag din ni Secretary Dizon na isusumiti nila sa Independent Commission for Infrastructure o ayan mga kababayan, ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung hindi mag-alboroto itong mga tumbong nitong mga sangkot sa anomalya na ito, especially itong 5 companies, no? Nako, ito nga ay di umano ay 'di ba narinig naman natin sa hearing na mga dummies, no? Dummies ng Diskaya, or multiple companies na ginagawa para sa bidding mga kababayan, para kunwari ay hindi sa kanila. Diba? Ang galing, no? At grabe naman talaga ang ng ating mahal na Pangulo. Pagpupursige, especially ni Secretary Vince Dizon. Diba? Sa kabila ng lahat ng problema ng flood control issue, no? Meron pa rin nagagawa ang ating mahal na Pangulo, syempre kasama ang PCSO, mga kababayan, palakpakan natin. Etong nakaraang 'di ba, sakuna sa bagyong ni Pulong. Paul, bumagyo na to si Pulong.
Ah, nanalasa na mga kababayan, no? Pero kudos sa grabe. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, doon sa content natin kahapon, sabi nga niya ibang klase ang korupsyon. Pero no, sa kabila ng lahat, no, naandyan ang bagong gobyerno, ang totoong gobyerno, mga kababayan, upang maglingkod sa atin, sa ating lahat po, mga kababayan. Diba? Yan ang tunay na leader. Diba? Yan ang tunay na may puso, hindi purong uso, mga kababayan. Diba? Kayo mga kababayan, comment down below kung ano ang masasabi nyo rito, mga kababayan, sa nasasabing magmumulta. Okay, itong diskaya ng worth, no? Naku, laki, no? Pero mas malaki yung nakurakot nila, yung mga kababayan. Feeling nyo ba? Kayo, comment down below, mga kababayan, kung dapat bang hubaran na natin. Kung dapat bang wala nang itira dito kahit singkondoling, no? Pero sigurado, panigurado, mga kababayan, may mananagot po, di ba? Ang importante rito, may managot. Yan ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo, ng ating butihing secretary, ng bagong secretary ng DPWH, mga kababayan, no? Si Secretary Vince Dizon. Grabe. Grabe ang masusing pag-aano rito, mga kababayan. So, abangan natin ito, mga kababayan. Ang listahan ng mga ari-arian ng mga diskaya. Batay sa tala ng Land Registration Authority o LRA, mula sa 18 na appraised property ng mga naturang kumpanya, aabot ang halaga nito sa 1 billion pesos. If found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities, so yun po yung AMLA. If nagamit nila ay money laundering proceeds para dito sa mga pambili ng mga real properties na ito, then they can initiate civil forfeiture. And while this is pending, naka-freeze ito to ensure that these are protected and will not be disposed by the parties. Sumulat na rin ng 4 na sulat ang DPWH sa surety companies para sa fund recovery na aabot naman sa 89.2 million pesos. Relevant itong termination na to kasi kailangan na nating bawiin yung kanilang mga surety bonds at mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga Yun sinasabi natin. Yun yung talagang, 'di ba? Talagang tumbok Tumbok na tumbok ni Secretary Vince Dizon kung anong kailangan talagang, 'di ba? Gawin. At kung ano ang mga kailangan na isumite, okay? At ibalik, okay? At tanggalin, 'di ba? Dapat lang, 'di ba? Oo, kaya bilib ako dito kay Secretary Vince dito, mga kababayan. Eto yung may ginagawa. 'Di ba? Ganito yung mga pinuno, 'di ba, mga kababayan? Ganito yung mga secretary na talagang masasabi nating maaasahan sa tamang oras, sa tamang panahon at sa mga bagay na ganitong kadelikadong misyon, 'di ba? Delikado 'to, mga kababayan. Yung sasagasaan ni Secretary Vince Dizon dito, mapepera to, mga kababayan, no? At sabi ko nga sa inyo, matitindi ang babanggain nila, sindikato po, mga kababayan, ha? Sabi nga ni Senator Lacson, sindikato po. projects na ito. Samantala, kaninang umaga ay nagsagawa ng paglagda sa Memorandum of Understanding ang DPWH katubang ang Professional Regulatory Commission o PRC. Para hindi lang mapanagot yung mga na-involved dito sa mga anomalya, kundi para din i-strengthen yung pagtutulungan ng DPWH at ng PRC para mapigilan na natin na maulit pa ulit ito sa mga susunod na taon. So, it's not just about accountability, but it's also about safeguarding
the institutions and the projects that the DPWH is doing from now moving forward. No, I think very, very important din yun. Kasabay ng Hindi, saka ito, mga kababayan, no? Parang maganda rin, mga kababayan, no, na huwag nang kumuha ng mga private contractor, no? Ako sa tingin ko suggestion ko lang, no, kung maririnig ng ating diba, ng ating mahal na pangulo, gumawa na lang ng isang team, no, na sa DPWH, for example, para ma-monitor yung gastos tapos naka-liquidate, 'di ba, mga kababayan, ng maayos. Para hindi na alam nyo yon, hindi na kumukuha ng bidding na yan. Diyan tayo nagkakandaleche-leche. 'Di ba? Ako yun lang para sa akin, para hindi na talaga maulit ito, mga kababayan. Dapat ang gagaling na mag-hire na ang gobyerno, ang DPWH ng mga talagang, 'di ba, gumagawa ng mga contractor mismo, 'di ba? Talagang yung hindi na pribado, yun talagang under by the government na, 'di ba, mga kababayan? Para monitor ng ating sangay ng gobyerno, especially ang COA, 'di ba? Na isa rin sa nasangkot, 'di ba? Dapat talaga, no, wag nang kumuha sa pribado or wag nang i-bidding kasi diyan nagkakaroon ng katarantaduhan, mga kababayan. Diba? Nagkakaroon ng sabuatan, lutuan, diba? Tapos yung lahat ng flood control project na yan, no, hindi na dadaan sa mga senador, hindi na dadaan sa mga diba? Hindi na dadaan sa pangalan nito, sa mga distrito, sa mga district officer or ang gawin na lang yung kagaya ng sinabi ni Pangulo, 'di ba? Pag may gagawin na national national government ang ating 'di ba, gobyerno, pipirmahan na lang ng gobernador, 'di ba, ng kung sinong yan, 'di ba? Kasi yan sa gobyerno naman yan, mga kababayan. Yan, pamahalaan yan. Proyekto na iisip ng pamahalaan yan. So supposed to be dapat hindi na mapunta yan doon. Wala nang hahawakang pera ang mga opisyal, 'di ba? Oo, lahat yan ay kung magkano yung pupunta lang sa cashier, 'di ba? Ito yung ganito yung ganito yung pondo, tapos i-evaluate, 'di ba? Tapos i-CCI lahat ng saan yung kukunin yung na yan, gamit na yan, 'di ba? Ganun ka simple, mga kababayan. 'Di ba? Para mawala talaga yung anomalya na yan. Pero abangan natin yan, mga duaan ang pag-turnover ng DPWH sa PRC ng mga dokumento para maging batayan sa pag-revoke sa lisensya ng mga profesional na sangkot sa anomalya sa flood control. Kabilang sa inirekomendang tanggalan ng lisensya ay sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer Paul Duya at iba pa. Kompleto na po yun ng ebidensya kasi nagkaroon na ho sila ng dismissal itong mga engineers from DPWH. So ibig sabihin, nandun na po substantially ang ebidensya na kailangan din na namin kasi sa administrative proceedings po, substantial evidence at nangyari na po yan sa DPWH. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayan, mga kababayan, rinig naman natin, alam nyo na kung ano at ang kakahantungan nitong mga kulangot na ito. Itong mga kulangot na magnanakaw na tampalasan ng mga kutong lupang salot sa lipunan. Buta, haba nun, Birador Pico. Hindi, kasi, di ba, mga kababayan, nakakabuisit pagka naririnig natin yung bilyon di ba? Bilyong piso yan, nak ng tokwa kayo. Diba, hindi naman yan diba? Buti sana kung lang yan, patsi-patsi lang yan. Hindi Bilyong piso po ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Kaya eto na yung justice, mga kababayan, na sinasabi ng ating mahal na Pangulo na siguradong may mananagot, may magbabayad, at may makukulong, mga kababayan.
Yan ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Ganyan ang ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Ganyan ang ating bagong gobyerno. Tunay na may gobyerno. 'Di ba, mga kababayan? Sa susunod, no, mamaya itatalakay natin, mga kababayan, sa next video natin, sa next vlog natin, mga kababayan. Tatalakayin natin yung pagbibigay ng lupain, ng titulo mismo sa ating mga katutubong magsasaka, mga kababayan, ng ating mahal na Pangulo. Okay? So I'm sure alam nyo na rin yan, pero magbibigay tayo ng reaction dyan, mga kababayan. Bibigyan natin ng reaction yung ginawa ng ating mahal na Pangulo, dahil ito ay makasaysayan yung ganitong klase ng mga kababayan, pagmamahal sa tunay na Pilipino, mga kababayan. So ayun, hanggang dito na lang muna. Once again, ito po ang inyong lingkod. Magbabalik tayo for another video. Maraming salamat sa pag-tune in. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa, at your service, mga kababayan. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.